Alam ng mga nakakain na ng industrial chili. Isang piraso lang ng sili na ito, kayang pumatay ng elepante sa anghang. Pero ako, sinadya kong itumba ang truck na puno ng industrial chili. Kaya naman dinumog ito ng mga taga-nayon para pagagawan. Iniuwi nila para gawing ulam. Dahil 9 na taon na ang nakalilipas, noong nagmamaneho ang tatay ko ng malaking truck at dumaan sa baryo Xiaohei. Sumabog ang gulong niya dahil sa pako at naaksidente siya. Agad na namatay ang tatay ko. Ang karga niyang mga baboy ay pinag-agawan at inubos ng mga kalapit na taga-nayon. Hindi ito aksidente, sinadyang ilagay ng mga taga-nayon ang pako. Ang layunin nila ay para tumaob ang truck, para magkaroon ng pagkakataong pagnakawan ng mga kargamento ng dumadaang truck. Gusto silang kasuhan ng nanay ko. Pero dahil sa kayabangan at kawalan ng pakikisama ng mga taga-nayon, wala kaming nakuha ni Katie Ting na ebidensya. Kaya ang kaso ay nauwi lang sa wala. Dahil dito, nabaon sa utang ang aming pamilya. Nabulag ang nanay ko sa kaiiyak. Pagkalipas ng 9 na taon, ako naman ang nagmamaneho ng malaking truck. At tumaob din sa parehong lugar, habang pinapanood ang mga taga-nayon na dumumog para pag-agawan ng karga. Bago ako mawalan ng malay, nag-aalala ko silang pinigilan. Pakiusap, huwag niyong galawin ang mga sili. Mapanganib yan, ang daming mapupulang sili. Sayang kung palalampasin. Bilis, maghakot na tayo. Hindi sila nakinig at pinag-agawan ng lahat hanggang maubos. Sabi pa nila, mukhang masarap daw ang sili. Iluluto raw nila mamayang gabi para matikman. Pero ang hindi nila alam, na ang mga ito ay industrial chili. Mapapahamak ang sinumang kumain yan. Kasi, 1 oras lang bago iyon. Habang minamaneho ko ang malaking truck, pagdaan ko sa isang highway toll gate, may isang lolong simple ang pananamit na lumapit. At kunwari walang mali siyang nagtanong, "Ineng, saan mo dadalhin yung karga mong sili?" "Sa Jinzhou." Casual kong sagot, habang nakangiti ng pagka-inosente. Walang sino man ang mag-aakala, hindi ito ang unang pagkikita namin ng matandang ito. 9 na taon na ang nakalipas, sinamahan ko ang nanay ko sa Xiaohei Village. Nakita ko siya noon nang kunin namin ang bangkay ng tatay ko. Zhao ang apelyido niya. Karamihan sa mga residente ng Xiaohei Village ay apelyidong Zhao. Kung hindi lang sana niya hinarang sa daan. At masamang loob na ginabayan ng tatay kong nagmamaneho ng malaking truck. Para dumaan sa kalsada ng baryo na tumatawid sa Xiaohei Village. Hindi sana na-aksidente ang tatay ko. Isa rin siya sa mga may kasalanan sa pagkamatay ng tatay ko. Kung ganoon, lumabas ka na ng expressway at sumunod ka sa akin. May inaayos kasing malaking bahagi ng expressway sa unahan. Ay dadaan kita sa National Road, mas malapit doon. Nakatira ako sa Shizipo. Sakto, dadaanan ko lang din. Isabay mo na lang ako. Tiningnan ni Lolo Zhao ang truck sa likuran ko na punong-puno ng pulang sili. At lalo pang naging palakaibigan ng kanyang ngiti. Iniisip niya na mahilig sa maanghang ang mga taga rito. At sakto ang panahon ngayon para magbilad ng sili. Kapag dumaan ang truck na ito sa Xiaohei Village, basta't nakahanda na sila, siguradong hindi na nila hahayaang makaalis pa ang truck ko. Sa oras na iyon, makukuha na ng buong pamilya niya ang isang truck ng sili. Pwede nilang iluto para kainin, o gawing tuyong sili at itago sa kanilang imbakan. Pagkalipas ng ilang araw, kapag hamupa na ang usapan, pwede na nilang ilabas para ibenta. Basta't makakalamang sila ng hindi gumagastos. Kabisadong kabisado na niya ang buong proseso. Dahil siya ang inatasan ng nayon, para manghikayat ng mga malalaking truck na dumaan sa kanilang lugar. Propesyonal na siya sa panloloko ng mga truck driver. 12 taon na niyang ginagawa ito. Naging racket na niya ito para kumita ng dagdag na pera. Hindi na mabilang ang mga truck driver na nabiktima niya. Ang iba'y namatay, ang iba'y nasugatan. At marami rin ang nabaon sa utang at na-bankrupt dahil sa kanya. Nakita niyang isa lang akong batang babae na madaling lokohin. Kaya lalo pa siyang nagpursiging kumatok sa bintana ng truck ko. Sinisinyasan akong pasakayin siya, pero kung papunta sa Shizipo. Nakalagay sa mapa na dadaan ito sa Xiaohei Village. Huwag na lang siguro. Narinig ko na masama raw ang ugali ng mga taga roon. Mahilig daw silang maglagay ng pako sa kalsada para mabutas ang mga gulong. Tapos, pagkakaguluhan nila yung mga kargamento. Itong kargamento kong sili, hindi ito basta-basta. Mahalaga to. Ikinaway ko ang kamay ko sa takot. Habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Itong kwento tungkol sa panloloko ng mga taga Xiaohei Village sa mga dumadaang driver. Masasabing alam na ng lahat. Ako na isang driver ng malaking truck dito sa probinsya. Kung hindi ko pa yan alam, abay hindi na yon normal. Pero si Lolo Zhao, hindi man lang natinag sa narinig niya. Sa halip, nagsinungaling pa siya ng harapan. Paninira lang yan ng ibang tao sa lugar natin. Yung mga taga Xiaohei Village na malapit lang dito. Lahat yan ay simple at mababait na tao. Kahit nga pumatay ng manok ay hindi marunong. Paano pa kaya sila mananakit ng tao? Gawa-gawa lang yan ng mga sakim na tao dito sa paligid. Takot kasing masira ng mga truck galing sa labas ang mga kalsada rito. Kaya tinatakot lang talaga nila kayong mga dayo. Huwag kang mag-alala. Isa pa, taga rito naman ako. Kahit na medyo barumbado ang mga taga Xiaohei Village,
Pagbibigyan pa rin naman nila ako. Hindi ka nila papahirapan. Padilim na, may alaga akong malalaking gansa sa bahay. Ihatid mo na ako pauwi. Mamayang gabi, magkakatay ako ng isang gansa at ay lalaga ko. Para makakain ka ng maayos bago ka umalis. Noong kabataan niya, isa siyang kwentista sa mga tsaan. Matamis ang dila niyan. Magaling siyang manguto, pero nagsisinungaling siya. May bilang ako. Ngayong taon, may 11 malalaking truck na. Habang dumadaan sa Xiaohe Village, ay nabutas ng pako o matutulis na bato. O kaya naman ay mga basag na salamin ang gulong. Pagkatapos, tumatagilid sila o kaya'y nagpapadulas na lang dahil sumisingaw ang gulong. Ang mga sinuswerte, nakakalabas pa ng Xiaohe Village. Magpapa-vulcanize lang, ayos na. Pero yung mga minamalas, doon na mismo tumataob. Buhay man o patay ang tao. Siguradong hindi na maisasalba ang mga kargamento sa truck. Ang pinakahuling nangyari ay kalahating buwan na ang nakalipas. May isang malaking truck na may kargang mga bibe ang dumaan. Natusok ng pako ang 2 gulong nito sa kanan. Tumagilid ang truck sa isang palaisdaan. Nang matagpuan, hindi na humihinga ang driver. Ang mga manok at bibe sa sasakyan. Ipinagkaguluhan at inubos ng mga residenteng dumating. Nagkalat ang mga basura sa lugar. Ang tanging natira ay ang katawan ng driver at ang nagkalat na balahibo ng mga bibe. Walang tumawag ng pulis at walang nagtagal sa lugar. Nang dumating ang pamilya ng driver, halos himatayin na sila sa kaiiyak. Pero hinding-hindi inakala ng mga residenteng iyon na ang nabangga nila ngayon ay isang matinding kalaban. Ang anak ng driver ng truck na iyon ay isang taong delikado. Hinanap niya ako, kasama ang pamilya ng isa pang biktima, ng mga taga-nayon ng Xiaohe. Kaya isang plano na hindi labag sa batas. At para na rin makapaghiganti ay nabuo. At ako ay isa lamang bahagi ng planong iyon. Ang papel ko ay painan sila para mahulog sa bitag. Dahil napakabait nyo naman pala, Lolo. Halika na, sumakay na po kayo. Pagkasabi ko nyon ay binuksan ko ang pinto ng passenger seat. Pinanood ko si Lolo Zhao. Habang sanay na sanay siyang umakyat sa sasakyan ko. Mukha lang normal ang pagkilos niya pagsakay. Pero para sa akin, para siyang isang demonyo, na umaahon mula sa impyerno. 9 na taon na ang nakalipas, ginamit din niya ang ganitong mapagpanggap at palakaibigang mukha, para lokohin ang tatay ko na pagbuksan siya ng pinto at isakay, di ba? Napangisi ako nang maisip ko yun. Madali para sa kanya ang sumakay. Pero ang pagbaba, ay, oo nga pala. Ineng, anong klaseng sili itong dala mo? Mukhang mamahalin ang pagkakabalot. Hindi ko rin po sigurado. Baka bagong klase po ito. Basta ang sabi ng may-ari, medyo mahal daw itong mga sili na to. Para hindi ako maging alerto, daldal ng daldal si Uncle Zhao sa buong biyahe. Nagkunwari akong medyo naguguluhan. Pero sa totoo lang, nagkakamali siya. Yung packaging, matigas at makapal. Pero hindi ibig sabihin na maganda ito. Ang ibig sabihin lang nito, delikado ang laman. Kailangang selyadong selyado. Kasi itong capsaicin na to, 20 beses na mas maanghang pa sa normal na sili. Kadalasan, hindi ito kinakain. Ginagamit itong pamatay peste, pan-coating sa mga cable, at sa paggawa ng tear gas. Sobrang tindi ng epekto nito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili kong i-deliver to. Hindi ito masyadong pinansin ni Uncle Zhao. Ang nasa isip niya lang, kapag tumaob na ang truck, ay kung paano ibebenta ang mga kargamento. Mas maganda kung mahal, para may benta sa magandang presyo. Hahaha. Hindi niya talaga napansin na may ilang linya ng malalaking letter na naka-spray paint sa truck. Nakasulat doon, delikadong kargamento. Hindi ako umimik at nag-focus lang sa pagmamaneho. Dahil pagkalagpas sa provincial road na to, nandoon na yung daan sa baryo kung saan si Papa, 9 na taon na ang nakalipas. Ay naaksidente, ang mga iyak at sigaw ni Mama. Ang itsura ni Papa na nakahandusay sa sarili niyang dugo. Ang truck na tumaob sa kanal. Lahat ng yun, para bang mga bangungot, na paulit-ulit sa isip ko sa loob ng maraming taon. Kaya naman pagtapak ko sa daan na yun. Hindi ko mapigil ang manginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa excitement. Takot na baka maulit ang nangyari noon. At takot din na baka hindi naglagay ng pako ang mga taga-baryo. At masayang lang ang lahat ng pagod ko. Kung walang mangyari mamaya, ibig sabihin, swerte sila. Ihahatid ko na lang ng maayos ang kargamento sa may-ari. At ang paghihiganti, pag-iisipan ko na lang sa ibang araw. Siguro pagkatapos ng 6 na buwan, o baka 2 o 3 taon. O baka habang buhay na lang. Hindi na ako magkakaroon ng magandang pagkakataon para maghiganti. Dahil nabalitaan ko na noon, ang mga kasama sa pagnanakaw sa truck ng tatay ko. Yung mga taga-nayon na kumuha ng matatabang baboy. May 2 nang nagbabalak, na sumama sa kanilang mga anak para manirahan sa ibang lugar. Kung gugustuhin ko pang maghiganti sa hinaharap, hindi na kompleto ang mga kaaway ko. Pero hindi ako binaygo ni Lolo Zhao. Noong 800 metro na lang ang layo namin sa nayon ng Xiaohe. Bigla siyang nagmungkahi na bumaba ng sasakyan. Ineng, biglang sumakit ang tiyan ko. Gusto kong gumamit ng banyo. Ibaba mo na lang ako rito. Naghahanap siya ng pagkakataong makababa.
dahil ilang minuto na ang nakalipas. Nakapagpadala na siya ng mensahe sa cellphone sa mga taga-nayon na magkakalat ng pako sa daan sa unahan. Hindi na siya nang ahas na magpatuloy pa. Natatakot siyang madamay kapag tumaob ang sasakyan. Lolo, tiis-tiis lang po muna kayo. May 20 minuto pa ang biyahe mula rito papuntang Shizipo. Kung maglalakad po kayo ng mag-isa, baka gabihin na kayo sa pag-uwi. Saka isa pa, gusto ko pang matikman yung malaking gansa ninyo. Sabi ko habang nakangiti, walang-wala akong balak na pababain siya. At inapakan ko ang silinyador at nagsimulang bumilis. Gusto mo akong saktan? Kung ganoon, manatili ka para maging panangga ko. Ayos lang. Sa aming mga Bia Hero, ano pa ba ang hindi namin nakikita? Mayroong pansamantalang inidoro sa ilalim ng upuan mo. Malinis iyan. Gamitin mo na, hindi ako titingin. Sinagot ko ang bawat galaw niya. 9 na taon na ang nakalipas, ito rin ang palusot na ginamit niya. Para ligtas na makababa sa truck ng tatay ko. Ang mukhang ito na nasa harapan ko. Habang tumatagal kong tinititigan, lalo lang siyang nagiging kasuklam-suklam. 9 na taon na ang nakalipas. Siya mismo ang nagtulak sa tatay ko. Isang estranghero, papunta sa impyerno. Dahil lang puno ng matatabang baboy ang truck ng tatay ko. Pagkatapos ng insidente, ni hindi man lang siya nakonsensya. Noong sinamahan ko si mama para ayusin ang mga naiwan niya, walang hiya pa niyang sinabi na ang tatay ko raw ang hindi marunong magmaneho. Sinabihan ko raw siyang bilisan ang takbo. Hindi raw siya nakinig sa akin. Kung hindi, ligtas na raw sana kaming nakalampas sa Xiaohe Village. Pero ayon sa investigasyon ng mga pulis, kung nakinig ang tatay ko sa kanya, mas malala pa sana ang naging kamatayan niya noong sumabog ang gulong. Yung tipong durog at pira-piraso na ang katawan. Ihinto mo na ang sasakyan. Pakiusap, parang awa mo na. Ituring mo na akong tito mo. Malapit na tayo sa pinangyarihan ng aksidente. Nanayo ang lahat ng balahibo niya sa takot. Sa mga nagdaang taon, kapag may tumataob na malaking truck, marami na siyang nakitang mga driver na naputulan ng kamay at paa. Hindi niya kailanman inakala na isang araw mangyayari rin pala ito sa kanya. Hindi ako umimik at lalo ko pang binilisan ang pagpapatakbo. Ayaw mong huminto, ha? Sige, hindi rin ako matatakot. Sabi niya habang may dinudukot sa loob ng bag niya. Isang maliit na martilyo na matagal na niyang inihanda at ipinukpok sa bintana ng sasakyan ko. Itong gamit na ito ay para talaga sa pagbasag ng bintana para makatakas. Walang tigil niyang pinukpok ang salamin sa bintana ng passenger seat. Ilang beses niyang pinalo ng malakas. Pero ang salamin ay parang bakal sa tigas. Hindi man lang natinag. Kahit isang lamet, wala. Paanong nangyari to? Double layer laminated tempered glass kasi yan. Pinakabit ko lang yan noong nakaraang buwan. Sobrang tibay niyan. Bakit ka ba nagwawala riyan? Umupo ka lang dyan ng maayos. Malapit na tayo sa Shizi Slope. Sa madaling salita, huwag mo nang sayangin ang pagod mo. Matakot ka, kabahan ka, lahat ng pinagdaanan ng tatay ko noon. Dapat mo ring maranasan lahat. Yung pakiramdam na ayaw mo nang mabuhay. Yung pakiramdam na pinapanood mo lang ang sarili mong sumasalubong sa kamatayan. Ineng, huwag ka nang magpatuloy sa pagmamaneho. Nakikiusap ako sa'yo, parang awa mo na, hayaan mo akong mabuhay. Malapit na kaming makarating sa delikadong bahagi ng daan. Si Lolo Jow ay pinagpapawisan sa sobrang kaba. Ano? Anong nilagay mo? Masyadong maingay ang mga harvester sa labas. Hindi kita marinig. Sabi ko sabay turo sa gilid ng kalsada. Sa 2 harvester na nagtatrabaho sa bukid. Napakalakas talaga ng ingay, kaya hindi ko marinig ng malinaw kung ano ang sinasabi ni Lolo Jow. Normal lang naman, di ba? Namutla ang mukha ni Lolo Jow sa takot. Hindi na siya nagkunwari, direkta siyang sumigaw sa tainga ko. Ang sabi ko, nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo ang sasakyan, pakiusap. Itigil mo na, ayokong mamatay. Bakit kailangang huminto? Tanong ko sa kanya habang nililingon siya. Kasabay nito, binagalan ko ang takbo. Ayoko pang sumama sa kanila sa hukay. Dahil may inutusan akong gumawa ng patibong sa daan. Naglagay ako ng mga pako na kayang bumutas ng gulong para tumaob ang sasakyan. Sa puntong ito, hindi na niya itinago at sinabi na ang lahat. Dahil ito na ang huli niyang pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, ang mga pakong bakal na natatakpan ng abo ng damo ay 10 metro na lang ang layo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Huli na ang lahat, sabi ko habang hinihigpitan ng hawak sa manibela. Nangaapakan ko na sana ang preno. Sinadya kong bagalan ang aking kilos. Sa loob lang ng 1 segundo. Dahil sa inertia, ang mga gulong sa kanang bahagi ng truck na natatakpan ng abo ng damo sa unahan ay sunod-sunod na tinusok ng matutulis na malalaking pako. Mabilis itong nabutas para masigurong tataob ang truck. Kadalasan, ang mga gulong lang sa isang panig ang binubutas nila. Sa tatay ko, ang mga gulong sa kaliwa ang binutas. Sa pagkakataong ito, sa kanan naman. At ang passenger seat ay nasa kanang bahagi. Sunod-sunod na malalakas na putok. Tunog iyon ng sunod-sunod na pagsabog ng gulong. Pagkatapos, bigla na lang nagsimulang tumagilid pa kanan ang truck. Kahit anong gawin kong kabig sa manibela at apak sa preno, walang epekto. Matapos dumulas ng kaunti ang truck,
Dir-diretso itong bumangga sa isang hilera ng mga abandonadong kulungan ng baboy sa gilid ng kalsada. Pabilis na nabutas ng malaki ang kulungan. Agad na naiupi ang unahan ng truck, at saka tumaob ang truck, na nagdulot ng makapal na alikabok. Buti na lang at nakasuot ako ng crash vest, kaya hindi ako gaanong nasaktan. Saglit na nanlabo ang paningin ko. Pilit kong idinilat ang aking mga mata para tingnan si Lolo Jow. Si Lolo Jow na nakaupo sa passenger seat ay dahil sa biglaang paghinto. Naipit siya sa naiuping unahan ng sasakyan. Hindi siya makagalaw. Basag ang windshield sa harap. Tumalsik sa loob ang mga pulang laryo mula sa kulungan ng baboy. At tumama sa kanyang ulo. Ngayon, puno ng dugo ang kanyang mukha. Napakasama ng kanyang itsura. Tulungan mo ako. Tumawag ka ng tulong. Bilis. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Iyon ang sinasabi ni Lolo Jow. Pero hawak-hawak niya mismo ang kanyang cellphone. Pero hindi siya tumawag agad sa pulis. Dahil may mas importante siyang kailangang gawin. Halimbawa, ang burahin ang nasa cellphone niyang. Mensahe para sa mga taga-baryo na naglagay ng pako. Kung saan niya sila binigyan ng babala. Kaso, natabunan ng dugo ang kanyang mukha. Kumurap-kurap siya, pero hindi niya talaga maaninag. Kung nasaan ang delete button sa kanyang cellphone. Tatawag na ako. Lolo, ayos ka lang ba? Tingnan ko kung saan ka nasugatan. Sabi ko, habang nagpapanggap na nag-aalala at kinakapa kung nasaan siya. At saka ko kunwaring aksidenteng natabig ang cellphone sa kamay niya. Kailangan kong itago ang ebidensyang ito. Yung cellphone ko, binuksan ko ang hindi nasirang bintana sa gilid ko para humingi ng tulong sa labas. Tulungan niyo kami, pakitawag po ang pulis, bilis. Ngunit ang grupo ng mga taga-baryo na tumatakbo papunta sa amin. Lalo na si Aling Chen na namunguna sa kanila, nang marinig ang paghingi ko ng tulong. Hindi lang sa hindi siya lumapit para sagipin ako, kundi bigla pa niyang inagaw ang cellphone ko mula sa bintana ng sasakyan. Ay dalang malas to, pagkaagaw ni Aling Chen sa cellphone ko. Agad niya itong itinapon sa malayo. Dahil kung makakatawag ako kagad sa mga pulis, paano pa nila pagkakaguluhan ang mga kargamento sa sasakyan ko? Ang gaganda pa naman at mukhang maswerte ng mga pulang sili. At saka, sinabi raw ng asawa niya sa text, na dekalidad daw ang mga sili ngayon. Pwede raw itong may benta sa malaking halaga. Aling, tulungan niyo po ako, pati na rin siya. Itinuro ko ang mukha niyang puno ng dugo. Si Mang Jow na hirap ng huminga. Halatang malubha ang tama niya. Kasama mo siya, di ba? Ordinaryong tao lang ako. Hintayin nyo na lang na dumating ang pulis at ambulansya para sagipin kayo. Pagkasabi nun ni Aling Chen, wala na siyang pakialam kung mabubuhay kami o mamamatay. Sumigaw siya sa ibang mga taga-baryo na magmadali, at buhatin ang mga sakong sili na maayos ang pagkakabalot. Habang isinisigaw niya, yayaman na tayo, yayaman na naman tayo. Pagkatapos nito, lahat tayo ay makakapagpatayo na ng 3 palapag na bahay. Ang buhay naming mga dayo, sa mga mata niya, ay katumbas lang ng mga bahay na malapit ng itayo. Katumbas ng kayaman ng abot kamay na nila. Kaya pala ganito sila kabaliw. Pero ang naipit sa loob ng sasakyan, ay hindi lang akong isang dayo, kundi pati na rin ang asawa niya. Nahihilo ako at mahigpit na nakakabit sa seatbelt. Wala na akong lakas para buksan ang pinto. Mahina kong naririnig ang dumaraming yabag na papalapit. Palabo ang paningin ko, pero nakakakita ako ng maraming anino na papalapit. Ang ilan ay may bitbit na malalaking sako. Ang iba naman ay may mga pusang balagwit na may malalaking basket. Handa ang lahat sa kanilang pagdating. Pero hindi para iligtas ako. Walang may pakialam sa kalagayan ko bilang tsuper. Pinulot nila ang mga buong sako ng sili na nagkalat sa lupa. Pinasan ng mga mas bata at umalis agad. Ang mga matatanda naman ay pilit na hinayla ang mga ito. Inaladkad nila ang 2 sako ng sili papunta sa di kalayuan. Sa di kalayuan, may ilang tricycle na nakaparada. Naghihintay na kargahan ng mga sako. Halatang halata na isang grupo sila kung kumilos. Sanay at mabilis ang kanilang mga galaw. Huwag niyong kunin. Hindi makakain yang mga sili na yan. Ibalik niyo sa akin. Buong lakas akong sumisigaw mula sa loob ng sasakyan. Buong lakas akong sumisigaw mula sa loob ng sasakyan. Paulit-ulit akong sumigaw, pero walang sumasagot. Kinuha ko na to. Sa akin na to. Naaksidente ka na nga. Manahimik ka na lang dyan at maghintay ng tulong. Pagkatapos ay kinalagad niya ang isang malaking sako ng sili at mabilis na umalis. Ginamit ko ang huling lakas ko para sumigaw. May lason ang mga sili na yan, hindi yan pwedeng kainin. Totoo, maniwala kayo sa akin. Ha, namumulot lang naman kami ng ilang sili mo. Nagawa mo pang magsinungaling na may lason ang mga sili. Paanong magkakaroon ng lason ang sili? Anong tingin mo sa amin, tanga? Nang makitang napulot na ang lahat ng malalaking supot ng sili, sinimulan niyang pulutin ang mga nagkalat na sili sa lupa. Habang papalapit siya sa mga sili, bigla siyang nahirapang imulat ang kanyang mga mata. Ang tapang ng sili na to. Gusto ko to. Kumurap-kurap siya. Pilit na tinitiis ang hapdi. Namulot siya ng maraming sili at inilagay sa kanyang malaking bulsa. Nang makita ito ng iba, ginaya rin nila siya. Hindi ko na sila sinubukang pigilan. Dahil sa hilo at sama ng pakiramdam, hindi ako tumigil sa pagduwal.
Hindi ko na malaya na nawalan na pala ako ng malay. Ang unang yugto ng misyon ko ay natapos na. Ngayon, bahala na si Kuya Shu. Si Kuya Shu, nakilala rin bilang si Shu Dafu. Siya ay isang ulilang lubos. Nabuhay siya sa tulong ng kanyang tiyuhin hanggang sa edad na 15. 8 taon na ang nakalipas. Naaksidente ang kanyang tiyuhin nang tumaob ang minamaneho nitong malaking truck habang dumadaan sa nayon ng Xiaohei. Ang buong kargamento ng truck ay dinumog at ninakaw. At ang tiyuhin niya ay naging parang gulay. Nang lumaki si Kuya Shu, nanumpa siyang ipaghihiganti ang kanyang tiyuhin. Kaya naman nagsumikap siyang mag-aral hanggang sa makapasok sa universidad. At pagkatapos ay pumunta siya sa nayon ng Xiaohei. Naging vice-kapitan ng nayon ng Xiaohei. Itong nakalipas na 2 taon, walang tigil siyang nagsikap na magpakabit ng mga ilaw sa poste para sa nayon ng Xiaohei. At pagkatapos ay naglagay siya ng mga CCTV sa mga poste ng ilaw. Dahil namomolekta siya ng ebidensya. Ang mga ebidensya ng krimen ng mga taga-nayon ay hindi makukuha ng mga tagalabas. Kaya naman pumasok siya mismo sa kanilang hanay. Pinanood ni Kuya Shu ang kuha sa camera. Ang mga taga-nayon na dagsaang ninanakaw ang laman ng malaking truck. Isa-isa niyang inirecord ang kanilang mga karumal-dumal na mukha. Ginamit niya ang radyo para manawagan sa mga taga-nayon. Pakiusap sa mga taga-nayon na sumunod sa batas. Huwag dumugin at pagnakawan ang mga kargamento. Sa mga taga-nayon na nagnakaw ng kargamento, huwag ninyong kainin o ibenta ang mga ninakaw. Agad na isauli ang mga ninakaw na gamit sa may-ari. Mahigit 1 taon na niyang ginagawa ang ganitong paalala. Pero wala itong silbi. Hindi talaga siya pinakikinggan ng mga taga-nayon. Kung hindi, hindi na sana ako pa ang kailangang kumilos. Habang pinapanood ang video sa CCTV, sunod-sunod na hinayla ng mga taga-nayon ang mga sili pabalik sa kani-kanilang mga bahay. Pagkatapos i-save ang ebidensyang ito, pumunta si Kuya Shu sa ref. Kumuha siya para sa sarili ng isang lata ng malamig na beer. Inilabas niya ang kalahating natirang roasted duck mula sa tanghalian. Kailangan muna niyang mabusog, dahil magiging abala siya ngayong gabi. Samantala, hila-hila ni Aling Chen ang isang malaking sako ng sili. Umuwi siya sa kanyang bahay habang humuhuni. Hoy, matanda, buksan mo ang pinto. Ngunit walang sumasagot, doon niya lang naalala, noong pumunta siya para magnakaw ng sili kanina. Bakit hindi niya nakita ang kanyang asawa? Baka naman nakikain na naman kung kani-kaninong bahay. Hindi agad tinawagan ni Aling Chen ang telepono niya. Sa halip, masaya niyang kinuha ang isang malaking sako ng sili. At ibinuhos ito sa sahig ng sala na may saping oil paper para patuyuin. Dahil kapag nasira, hindi na ito mabibenta sa magandang presyo. Mahilig sa maanghang ang mga taga roon. Naisip niya na hindi pa siya nakakakita ng ganitong klaseng sili dati. Kaya noong nagluto siya ng nilagang karne ng gabing iyon, naglagay siya ng 2 para isabay sa pagluto. 5 minuto pa lang matapos niyang hiwain ang sili. Napansin niyang namumula at mahapdi ang kanyang mga kamay. Pero hindi niya ito pinansin. Tutal, naranasan na rin naman niyang maanghangan sa sili dati. Bumulong na lang siya. Ang anghang naman ng sili ngayon. Kontiyan ko na lang ang kain ng apo ko mamayang gabi. Para hindi siya mahirapan sa pagdumi bukas. Nang may hain na ang nilagang karne sa mesa, tiningnan ng kanyang anak ang kaldero. Nakita ang kumukulo-kulong nilaga. Agad siyang kumuha ng 2 bote ng malamig na beer. Nang sasalinin na sana niya ng beer si Lolo Jow. Sa kanya lang naalala na wala pa pala ang tatay niya. Ma, nasaan si tatay? Baka nakikain na naman kung saan. Kaya hindi na lang pinansin ng anak ni Aling Chen ang tungkol sa kanyang ama. Umupo siya at nagsimula ng samubo ng karne. Habang umiinom ng malamig na beer. Ang sarap sa pakiramdam ng pinagsamang anghang at lamig. Hindi pa man nakakaupo ang iba sa mesa. Nakaubos na siya ng halos kalahating mangkok. Habang kumakain, palakas ng palakas ang anghang na nararamdaman niya. Noong una, pinagpapawisan lang siya ng husto. Kalaunan, pakiramdam niya ay sumasakit ang ulo niya na parang tinutukan ng makamandag na ahas. Sa wakas, naramdaman niyang may mali. Ma, anong klaseng sili ang ginamit mo ngayon? Bakit sobrang anghang? Itinuro ni Aling Chen ang sala, kung saan nakabilad ang mga sili at sinabing, may tumaob na namang malaking truck kanina. Lahat yan ay mga nasamsam ng tatay mo. Astig ang anghang ngayon, no? Nakapag-aral sa kolehiyo ang anak ni Aling Chen. At sa isang universidad ng agrikultura pa siya nag-aral. Pagpasok sa sala, halos himatayin siya sa gulat. Nay, siling pang-industriya po ito. Dali, dalhin niyo ako para magpalinis ng sikmura. Kapag nahuli, ikamamatay ito. Hindi inakala ni Aling Chen na ganito ito kalala. Agad niyang hinubad ang kanyang apron. Pinaiwan niya ang kanyang manugang para alagaan ang maliit nilang apo. Siya na mismo ang lumabas para humanap ng sasakyan. Para madala agad ang anak sa malaking ospital sa syudad. Nagmamadali siyang tumakbo sa bahay ng kapitbahay nilang si Mang Zhao. Mang Zhao, nasa bahay ba si Fasheng? Nalasan ang anak ko sa siling pang-industriya. Dali, tawagin mo na si Fasheng para ihatid siya sa ospital gamit ang kotse. Nang bigla siyang pumasok, kumakain noon ang 7 miyembro ng pamilya ni Mang Zhao. Ang kinakain nila ay ginisang karne na may sili at tinapay. Nang marinig ito, itinuro ni Mang Zhao ang plato ng ulam sa kanilang mesa.
Itong sinasabi mong siling pang-industriya, hindi kaya ito yon? Doon lang napansin ni Aling Chen, na hindi lang pala pinagpapawisan ng husto ang buong pamilya ni Mang Zhao, kundi namamaga na rin sa anghang ang kanilang mga labi. Mabilis siyang tumango, biglang bumalat ang takot sa kanyang puso. Oo, iyan nga ang sili. Patay, baka nakain na ng buong baryo ang siling pang-industriya. Tumawag na kayo sa 911. Matanda na si Mang Zhao, at mahina na ang kanyang gana kaya kaunti lang ang nakain. Kaya malinaw pa ang kanyang pag-iisip sa mga sandaling iyon. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng emergency hotline. Hello, 911 po ba ito? Aksidente pong nakakain ang buong baryo namin ng siling pang-industriya. Baka po nalasan na kaming lahat. Subalit, hindi agad makakarating ang tulong mula sa 911. Ang mga tao sa baryo, para payagan ang mga kapwa residente, na sa bawat pagkakataon ay nakawan hanggang maubos ang laman ng mga tumaob na truck, ay sadyang naglalagay ng mga harang bago pa man dumating ang ambulansya at pulis. Nagkakalat sila ng maraming durog na bato at buhangin sa daan, pati na rin ng mga tuyong sanga ng puno. Ginagawa nila ito para maantala ang pagdating ng mga sasakyang panaklolo. At ngayon, sa kanila naman bumalik ang kanilang masamang ginawa. Ito na ang karma. Nang gabing iyon, nagkagulo ang buong baryo ng Xiaohe. Puro iyakan at daing ang maririnig. Mahigit 10 ambulansya ang dumating. Parami-rami ring sasakyan ng pulis ang dumating. Nabulabog pati ang media. Kinaumagahan na ako nagising. Sabi ng doktor, hindi naman daw malubha ang mga tinamo ko. Maliit na bali lang daw sa kanang kamay at katamtamang pagkakaalog ng utak. Pagpahinga lang daw ng mabuti at gagaling din ako. Pero si Lolo Zhao na nakaupo sa passenger seat, ay hindi sinuwerte. Durog ang buto sa parehong binti niya. Nagkaroon ng pagdurugo sa utak. Huli na nang isinugod siya. Nalagutan na siya ng hininga habang nasa daan. Samantala, ang mga taga Xiaohe Village, pagkatapos kumain ng mga industrial chili, ang mga mild ang kaso ay sumakit ang tiyan, nagsuka, at nagtae. Ang mga malulubha naman ay nagkaroon ng pagdurugo sa sikmura, pananakit ng ulo, at kumbulsyon. Nagkaroon pa nga ng mahigit 10 kaso ng shock, at mga kasong dinala sa ICU. 2 sa kanila ang hindi na naisalba kagabi. Patay na, sa isang nayon na may mahigit 200 tao. Ngayon mahigit 100 ang ginagamot sa ospital. At may 2 pang namatay. Maituturing itong isang napakalaking insidente ng food safety. Ngayon, sama-samang iniimbestigahan ng iba't ibang departamento ang insidenteng ito. Kaninang umaga, naamoy ng mga kaibigan nating taga-media ang malaking balita. Kaya naman nagdagsaan sila sa Xiaohe Village. Itinutok nila ang kanilang mga kamera sa mga biktima at opisyal ng nayon. Ang Xiaohe Village ngayon ay sobrang gulo. May mga naglalamay. Ang iba naman ay abala sa pagsira ng mga ebidensya ng pagnanakaw nila sa mga dumadaang truck. Ibig sabihin, yung mga ninakaw nilang gamit, hindi lang yung industrial chili, pati na rin ang mga kahon-kaong alak na ninakaw nila noon. Yung mga gansa mula sa ibang lugar na kinulong sa babuyan. Ang napakaraming karneng baboy at lamang dagat na naka-freeze sa mga ref. Ewan kung sinong matalino, ang naghalo ng industrial chili at alak, at sinunog ito. Bigla tuloy ang buong nayon ay napuno ng matapang at masangsang na amoy ng sili. At dahil mataas ang alcohol content ng imported na alak, palakas pa ang hangin noong araw na iyon. Mabilis na tumaas ang dila ng apoy. Gumapang ito sa mga baging ng ubas sa pader papunta sa bahay ng kapitbahay. Nagkataon namang may bagong gawang biogas digester sa kapitbahay. Kaya naman, bigla itong sumabog. Tuluyang sumabog ang bahay ng kapitbahay. Mas lalong kumalat ang apoy. Mga 5 hanggang 6 na bahay ang natupok bago ito napula. Habang pinapanood ko ang live broadcast mula sa reporter sa cellphone ko, halos matawa na ako ng malakas. Talagang tinutulungan ako ng tadhana. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi na nila may tatago ang kanilang mga sikreto. Kumatok si Xiaoli sa pinto, at pumasok kasama ang isa pa niyang katrabaho. At ako na may matagal ng handa. Sa harap ng pagtatanong ng mga pulis, itinulak ni Xiaoli ang salamin sa kanyang ilong at sinabing, ayon sa aming investigasyon, hindi mo dapat daraanan ang rutang ito. Bakit bigla mong pinili ang rutang ito noong nangyari ang insidente? Sinadya mo ba ito? Dahil po doon sa matandang lalaki. Yung matandang lalaki po na nakaupo sa passenger seat. Sabi niya po, traffic daw sa highway. Mas mabilis daw kung dito ako dadaan. At may hahatid ko na rin daw siya pauwi. Teka po, nahanap niyo na po ba ang cellphone ko? Nag-iingat po kasi akong tao. Natatakot po akong maloko. Kaya pagkasakay po nung matanda, binuksan ko po agad ang video recorder ng cellphone ko. Andoon po ang buong pangyayari. Tumango si Xiaoli. Nahanap na namin ang cellphone na sinasabi mo. Medyo nasira ito at nabasa. Kasalukuyang ni-recover ng technical department ang data sa loob nito. Siguradong magkakaroon na ng resulta mamaya. Nakahinga ako ng maluwag. Ang lahat ng ebidensya doon ay pabor sa akin. Pagkatapos ay may naalala akong isa pang bagay. Nahanap niyo po ba ang cellphone ng matanda? Nang binalikan ko po kasi ang mga pangyayari. Itong matandang ito, mula noong sumakay siya, ay panay ang kalikot sa cellphone niya.
Para siyang may tinitimbrehan. Tumango ang isa pang tiyuhin. Ito ang susi sa kaso. Sa cellphone ng matanda, natagpuan nila pagkatapos ng insidente. Ang mga usapang hindi niya nagawang burahin. Kasama sa nilalaman ang pagbubunyag niya sa iba ng plate number ng sasakyan ko. Kung anong oras dadaan ang sasakyan ko sa Xiaohe Village. At ang pag-uutos sa iba kung paano magkakalat ng mga pako. At kung saang bahagi ng kalsada ito ikakalat. Kaya naman, hindi ito isang aksidente, kundi isang sinadyang pagbangga. Ang mas ikinagulat pa nila. Hindi na pala ito ang unang beses na gumawa ng krimen ang matanda. Ang technical department, matapos ay recover ng buo ang data sa cellphone ng matanda, nalaman na hindi lang kasama sa isang grupo ang matanda, kundi paulit-ulit na rin siyang gumawa ng krimen. Marami ng driver ng malalaking truck ang napatay nila. Napakarami rin ng mga sospek na sangkot sa kaso. Nakakagimbal ang katotohanan sa likod ng kaso. Sa tingin ko, marami na silang nakalap na ebidensya. Kung ganoon, kailangan ko pa bang managot sa pagkamatay ng matanda? Hanggat mapapatunayan na si Matandang Zhao ang utak ng aksidenteng ito, hindi mo kailangang managot sa pagkamatay niya. Siya ang may kagagawan nito sa sarili niya. Pero ngayon, maraming taga-nayon ang kumain ng sili na pang-industriya. Ikaw, bilang tagapagdala, ay may responsibilidad na magbantay. Ang bahaging ito ng responsibilidad ay kailangan pang pag-aralan ng mabuti. Maaaring napakalaki ng halaga ng bayad pinsala. Tumango ako na may kalungkutan sa mukha. Pinagsabihan ko na sila na huwag kunin ang mga iyon. Pero pinilit pa rin nilang kunin para kainin. Minalas lang talaga ako. Nakatagpo pa ako ng ganitong klaseng mga tao. Agad na nakuha ni Xiaoli ang punto sa mga sinabi ko. Sinabi mong sinubukan mo silang pigilan. Oo, bago ako mawalan ng malay. Ilang beses ko silang sinabihan na mapanganib ang mga sili. Na may lason ito, pero hindi sila nakinig. Naaalala ko na may mga CCTV sa paligid ng lugar kung saan nangyari ang insidente. Dapat mapatunayan nito ang sinasabi ko. Sabi ni Xiaoli, nakuha na raw kagabi ang CCTV footage. Pero walang audio ang CCTV. Kaya ang nakita lang ay ang pagkakaguluhan ng mga taga-nayon sa mga sili. Itinapon nila ang cellphone ko. Para pigilan akong tumawag ng pulis. Yung mga pulis na kumausap sa akin. Matapos hindi makakuha ng anumang makabuluhang impormasyon, ay umalis na lang na nakakunot ang noo. Nang maglaon, ang balita na nagkamalay na ako, ay nalaman ng mga taga-nayon na iyon. Sinisira nila ang pinto ng kwarto ko sa ospital. Tinatawag nila akong mamamatay tao. Gusto nilang pagbayaran ko ang buhay ng mga namatay. At bayaran ko raw ang lahat ng kanilang pinsala. Hindi ko sila pinansin. Sige lang, magmura sila. Habang lumalalim ang investigasyon sa kaso. Hindi na rin magtatagal at hindi na sila makakapagmura. Sinadyang pagpatay sa pamamagitan ng maraming aksidente sa sasakyan. Taon-taong pagnanakaw ng mga kargamento. Ang nayon na ito at ang mga residente nito. Sa pagkakataong ito, ay haharapin na ang parusa ng batas. Habang kumakalat ang isyu sa publiko, mas marami pang mga driver na biktima ng tumaob na truck. At ang mga pamilya ng mga biktima, ang lumantad. Inaakusahan nila ang Xiaohe Village sa pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Para lang makapagnakaw ng kargamento, sadya silang naglalagay ng mga pako para tumaob ang mga truck. Pinagkakakitaan nila ang kamatayan ng iba. Dahil sa dami ng mga biktima, ang mga taga-nayon ng Xiaohe Village ay agad na sinampahan ng kasong kriminal. Matapos may sampa ang kaso, maraming taga-nayon ang nagtangkang tumakas mula sa Xiaohe Village sa kalagitnaan ng gabi. Pero nahuli silang lahat at isa-isang dinala sa istasyon ng pulis para tanungin at kunan ng salaysay. Sa loob lang ng ilang araw, lahat ng taga-nayon ng Xiaohe Village ay paunti-unti na dinala at ikinulong sa detention center. Maliban kay Kuya Shu, dahil tagalabas siya at hindi siya kailanman naging parte ng mga krimeng ito. Sa katunayan, sa tuwing may nangyayaring insidente, gamit ang kanyang camera, kinukuhanan niya ng video ang ebidensya ng kanilang krimen. Kabilang sa mga nagbigay impormasyon, sa ika-10 araw mula nang mangyari ang insidente. Noong akala ko na, wala na akong kinalaman sa kaso. Bumalik ang mga pulis sa bahay ko. Si Xiaoli pa rin ang kumuha ng salaysay ko. Sa pagkakataong ito, dinala ako sa interrogation room ng istasyon ng pulis. Sa ilalim ng madilim na ilaw, inilapag ni Xiaoli sa mesa ang isang litratong kuha ng surveillance camera. Kalahating buwan bago ang insidente, ay nakakita sa iyo kasama si Mr. Shu, at ang pamilya ng isa pang biktima na nagkita-kita. Hinala namin na ang insidenteng ito, ay pinlano ninyong tatlo. Pakiusap, sagutin mo ng totoo. Una sa lahat, kilala mo ba si Mr. Shu? Hindi, kaibigan ko ang pamilya ng isa pang biktima. Noong nagkita kami, nagkataon lang na nandoon din itong si Mr. Shu. Nagsisinungaling ka, naimbestigahan na namin, na 9 na taon na ang nakalipas, ang tatay mo ay namatay rin sa isang car accident. Namatay siya sa Xiaohe Village. Hulaan ko, hindi aksidente ang pagtaob ng sasakyan mo. Paghihiganti ito, paghihiganti ninyong tatlo. Ang industrial chili ang nagsilbing kutsilyo ninyo. Murder ito. Seryoso ang mukha ni Xiaoli at malamig ang kanyang tingin. Sinusubukan niyang wasakin ang loob ko. Agad akong sumagot ng mahinahon. Sabi mo nga,
Hula lang yan, Officer Lee. Kung may ebidensya ka para patunayan ang sinasabi mo. Sa tingin ko, hindi na ako dapat nakaupo rito ngayon. Hindi ako nagpatinag, dahil matagal ko nang inaasahan ang eksenang ito. Dahil lahat ng krimen ay may naiiwan na bakas. Sigurado akong iimbestigahan nila akong muli, kung anong ekspresyon ang ipapakita ko, kung paano ako sisigat. Libo-libong beses ko na itong pinractice sa isip ko, para walang makitang butas. Pero ngayong nangyayari na talaga, medyo natatakot pa rin ako. Oo, sa ngayon, lahat ng ebidensya ay pabor sa iyo. Pinapatunayan ng lahat na may kinalaman si Lolo Jow sa kasong ito. Ang sarili niyang gawa-gawa ang nagpahamak sa kanya. Pero ang pinalitang salamin ng bintana ng kotse, ang protective vest na isinuot mo ng mas maaga, ang mga CCTV na biglang ikinabot sa nayon 6 na buwan na ang nakalipas. Ang sobrang daming nagkataon ay hindi na nagkataon lang. Pakiramdam niya, ito ay gawa naming mga naghihiganti. Isang planong pinagsama-sama, kung hindi lang ako nawalan ng pag-asa. Bakit naman ako haantong sa ganito? Sige, mag-imbestiga kayo, imbestigahan ninyo. Kung may makita man kayo, tatanggapin kong makulong. Kahit patayin ninyo ako o barilin, ayos lang. Ang alam ko lang, pagkatapos mamatay ng tatay ko, araw-araw na lang umiiyak ang nanay ko. Nabulag ang dalawang mata niya sa kaiiyak. Dahil doon, hindi ako makatulog gabi-gabi. Gabi-gabi akong walang tulog. Nagkaroon ako ng malubhang depresyon. Pagkatapos ng insidente, bigla na akong nakakatulog. Pagdating ng araw, sa kabilang buhay, may mukha na akong may haharap sa tatay ko. Trabaho ng hukom na hatulan ng mga kriminal. Hindi mo trabaho yan. Pagbabayaran mo ang mga ginawa mo. Si Shaoli ay napakatapat at matuwid. Sa pananaw niya, ang puti ay puti, at ang itim ay itim. Hindi niya pinapalampas ang anumang mali. Mula sa kanyang pananaw, tama siya. Pero mula sa akin, wala akong ibang pagpipilian. Sa huli, bamantong hininga na lang siya. At umalis nang walang anumang sinabi. Pagkalipas ng 3 buwan, ang kasong ito na maraming sangkot, ay sa wakas natapos na. Sa unang paglilitis, idineklara akong inosente. Hindi ako pinanagot sa pagkamatay ni Lolo Jow, o sa insidente ng pagkalason ng mga taga-nayon. Sa halip, ang mga taga-nayon, dahil matibay ang ebidensya laban sa kanila, ay hinatulan ng tig-5 taon. Parusang aabot hanggang sa 15 taon. Hindi matanggap ng mga taga-nayon. Hiniling nila sa mas mataas na korte na litaisang muli ang kaso. Sa pangalawang paglilitis, napakaraming biktima ng mga tumaob na truck ang humarap bilang mga testigo para magpatotoo. Pinatunayan nilang kasalanan ng mga taga-nayon ang sinapit nila. Pinatunayan nilang kami ni Kuya Shu at ng iba pa ay walang kasalanan. Sa huli, kami ni Kuya Shu, dahil sa tungkol naman sa mga taga-nayon, bilang isang kaso na may malaking epekto, pinagtibay ang naunang hatol sa kanila. Makukulong mula 5 hanggang 15 taon. At ang Shaohei Village na tuluyang nalinis, ay hindi na isang pugad ng kasamaan. Mula ngayon, anumang malaking truck, ay maaari nang dumaan dito ng walang pangamba. Pagkatapos ng kaso, dahil sa kahihiyan, karamihan sa mga residente sa paligid, ang iba ay nakulong. Ang iba na may nagsilipatan na. Ngayon, ang mga bahay sa Shaohei Village ay pawang mga abandonado na. Maging ang pabrika ng pataba na malapit ng simulan ay naghanap na ng ibang lokasyon. Ang lugar na ito ay tuluyan ng nasira. Wala ng pag-asa, wala ng kinabukasan. Ang kasamaan ng Shaohei Village at ang lahat ay malilimutan din sa paglipas ng panahon. Ngunit ang hustisya ay nasa puso ng mga tao. Nang matapos ang kaso, nagbitiw si Kuya Shu sa kanyang tungkulin sa Shaohei Village. At naging isang driver ng malaking truck. Ako naman ay bumalik na sa mapayapang pamumuhay.